With a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. At this juncture, the chair is ready to hear the motion for the declaration. Ibinasura ng House Committee on Justice base sa ginawang botohan ng mga mambabatas ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Para bigyan ng mukha ang balita live mula sa kamera si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy. Yes, Pops J, mayorya ng miyembro ng House Justice Committee ang bumoto pabor para ideklarang insufficient in substance ang mga impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. 2 araw ang inilaan ng komite para mapag-usapan ang sufficiency in substance ng mga reklamo ni na Attorney Andre De Jesus at Liza Maza et al. Sa impeachment complaint ni De Jesus na inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay, 42 na kongresista ang bumotong pabor na ito ay insufficient in substance. Dito nakapaloob ang 5 offenses for impeachment, kabilang ang alleged kidnapping kay former President Rodrigo Duterte, alleged drug abuse ng Pangulo, at maging ang sinasabing pagkakasangkot nito sa flood control corruption scandal. Habang sa Maza et al. Complaint, 7 lang ang pabor na sufficient in substance ang reklamo kumpara yan sa 30 na kumontra. Pinupunto naman sa reklamong ito ang betrayal of public trust ni PBBM dahil sa umano'y kickbacks at centralized corruption system ng Pangulo kaugnay ng flood control projects. Dismayado ang Makabayan Block Representatives na siyang nag-endorso ng Maza et al. Complaint sa naging resulta ng botohan ng Justice Committee. Malinaw daw na determinado ang komite na patayin na agad ang mga impeachment complaint ngayong araw. Pops J, magkakaroon daw muli ng pagpupulong ang House Justice Committee para nga isagawa itong committee report ukol sa mga impeachment complaint at sa deliberasyon na isinagawa sa sufficiency in form and substance ng 2 impeachment complaint laban kay PBBM. Pops J? Amy, bakit nasabi ng Makabayan Block na determinado ang komite na patayin itong impeachment complaint? Ako, Pops J, kasi kanina nung nakarinig natin yung naging deliberasyon nga sa sufficiency in substance nitong second impeachment complaint laban kay PBBM, para daw nagiging abogado na yung ilang mambabatas dito. Kasi kung maalala rin natin, nung first day naman ng talakayan sa sufficiency in substance, nagkaroon pa ng motion kung isasama nga ba yung annexes ng impeachment complaints laban kay PBBM para nga daw matalakay sa sufficiency in substance nito. So yun yung sinasabi ng Makabayan Block, parang malinaw na daw para sa kanila na at this point of the preliminaries ng impeachment complaint laban kay PBBM ay gusto na raw patayin nung ilang mambabatas nga yung impeachment laban kay PBBM. Amy, may posibilidad bang mabaliktad pa yung resulta ng botohan sa sufficiency in substance kapag lumabas na yung committee report? Pops J, kanina nagkaroon nga ng press conference din itong si Justice Committee Chairperson Jervy Luistro. Tinanong natin kung considered dead na nga ba itong impeachment complaint laban kay PBBM. Pero once daw kasi na mailabas nga yung committee report na hindi pa nga naipapasa ng Justice Committee sa plenary sa session na mangyayari dito sa Kamara, may chance pa daw kasi na ma-reverse ang decision ng House Justice Committee, lalo na kung makakakuha ito ng at least 1/3 ng reversal votes ng mga mambabatas dito mismo sa House of Representatives. So pag nangyari yan, Pops J, kinakailangan na din ulit kumilos ng Justice Committee at gumawa nga ng articles of impeachment laban kay PBBM base din doon sa naging impeachment complaint na natanggap dito sa Kamara. Amy, ngayong ibinasura na ang 2 impeachment complaint laban sa Pangulo, pwede pa bang mag-high ng reklamo ulit laban sa kanya?
Pops J, hindi na po pwede na maghain. Diyan na papasok yung one-year ban rule na naging controversial din nung inihain nga yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero kasi dito sa case nga ni PBBM, January 26 na i-refer kay Speaker at January 26 din na ilagay sa order of business yung mismong impeachment complaint against the President. Doon na sisimula yung bilang ng one-year ban rule. So bawal na ulit mag-file ng impeachment complaint kung sino mang mambabatas ang may planong mag-file ng impeachment complaint laban nga dito sa Pangulo. Amy, una nang nagsabi si House Majority Leader Sandro Marcos na mag-i-inhibit sa impeachment proceeding laban sa kanyang ama. May reaksyon na ba siya sa desisyong ito ng kanyang mga kapwa-kongresista? Kung makikita natin at mapapansin natin, Pops G, dito sa Kamara, si Representative Sandro Marcos ay mas focus din doon sa mga bills na gusto niya i-file, katulad na nga lang ng no work, no pay. Kanina natanong din ng media dito si Representative Marcos kung ano nga ba yung komento niya doon sa pagboboto ng House Justice Committee sa insufficient in substance vote nga. Sabi niya no comment na lang daw muna, hindi na muna siya magbibigay ng pahayag tungkol nga dyan sa naging desisyon ng House Justice Committee laban sa kanyang ama. Amy, may reaksyon na ba ang Malacanang sa ginawang pagbabasura ng reklamo laban sa Pangulo? Agaran din naman Pops J, na nagbigay ng pahayag ang Malacanang. Kanina nagbigay na ng pahayag si Palace Press Officer Claire Castro na sabi nga niya na ikinagagalak naman daw ng Palace itong naging desisyon ng House Justice Committee nga na insufficient in substance yung mga impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasabi din ni Yusek Claire na we have to move forward. Let's move forward daw sa kung ano man yung mangyayari dito sa Kamara dahil nasisigurado naman daw nila na kaya din hindi nag-prepare at walang paghahandang isinagawa ang legal team, defense team ni PBBM ay dahil confident naman daw ang Pangulo na wala siyang ginawang mali. Pero paglilinaw din niya na yung naging desisyon dito sa Kamara, wala daw kinalaman ang Pangulo dyan, Pops J. Amy, sa usaping impeachment pa rin, paano naman ang dalawang nakabinbin laban kay Vice President Sara Duterte? Kailan ito tatalakayin? Naku, Pops J, iniintay pa natin yung referral mismo ng Office of the Secretary General ng mga impeachment complaint na i-file nga versus VP Sara kaya Speaker Boji. So kinakailangan nating hintayin yung magiging referral nga dahil kailangan pa itong i-verify at i-authenticate ng Office of the Secretary General bago maipasa kay Speaker. At once nga, Pops J, na maipasa ito kay Speaker, doon magsisimula yung bilang na 10 session days. Kailangan ay mailagay na sa order of business yung mga impeachment complaint naman laban kay VP Sara. So abangan natin yung developments dyan. At syempre, nilulook forward na rin nung mga representatives ng Makabayan Bloc yung mangyayari nga dito dahil after nitong kay President Bongbong Marcos, syempre nag-file din sila against VP Sara naman. Same lang naman daw yung laman katulad nung sa last year, pero may dinagdag sila na testimony nga ni Ramil Madriaga kung saan siya yung alleged former bagman ni VP Sara, kung saan sinabi niya nga na yung 2022 electoral campaign daw ni VP Sara ay sponsored ng drug dealers pati ng mga pogo, Pops J. Amy, sa ibang usapin naman, balik-kamara na si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Pero may mga nagsulong na daw na masuspindi siya muli. Yes, Pops J, kanina nung nagsisimula yung plenary, nakita natin dito si Representative Barzaga. Kinakausap niya na yung ilang mga kongresista dito nga sa plenary session bago pa man magsimula talaga yung mismong plenary session. At kanina lang din narinig na natin si Representative JC Abalos na siyang chairperson itong Ethics Committee sa kanyang mungkahi na magkaroon ulit ng 60-day suspension itong si Representative Barzaga. Sa ngayon, nagbobotohan pa yung Kamara, nominal voting yung mangyayari. So may mga attendance at doon makikita yung desisyon kung pabor nga ba ang mayorya ng House of Representatives, miyembro ng House of Representatives sa naging suhestyon ni Representative JC Abalos. So 60 days suspension na wala daw ulit makukuhang benefits from the House of Representatives, Pops J. Yun yung naging mungkahi ng Ethics Committee ngayong araw. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.